Okay. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back sa aking YouTube channel. Ako po si Kuya J14. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa SAP ng gobyerno o ang Social Ammunition Program. Wow. Sino-sino nga ba ang mga nakatanggap at hindi pa nakakatanggap? Kasi ngayon po ay August 20 pero marami pa rin ang nagrereklamo o nagtatanong tungkol nga sa SAP dahil marami pa daw ang hindi nakakatanggap nito. Kaya naisipan ko na mag-search at maghanap-hanap kung ano nga ba ang pwedeng mga kasagutan sa inyong mga tanong. So, babasahin po natin yung nakita ko sa isang page nila. Narito ang pinakahuling datos ng implementasyon ng record ng second tranche ng Social Ammunition Program o SAP. Batay sa datos kahapon ng August 19, 2020, umabot na sa higit 78.4 billion ang naipamahagi ng DSWD sa higit 13.14 million na pamilya na benepisyaro ng SAP. Patuloy ang pamamahagi ng emergency subsidy sa mga benepisyaryo ng SAP kabilang ang mga waitlisted o ang mga karagdagang mga pamilya. So yung mga waitlisted po, sila yung mga huling nailista na or yung mga hinabol na lista bukod pa dun sa unang-una nilang nilista na nakatanggap ng 8,000 o ang first na nakuha nila, no? Kasi iba yung mga waitlisted. Yung iba merong nakakuha ng 8,000 lang, yung iba naman merong nakakuha ng bali dalawa 16,000. So basahin natin ang ilan sa mga comment na nakita ko rin, mga hinanaing. Ayon kay Michelle, noong 11 pa kami nakatanggap ng text ng DSWD pero hanggang ngayon wala pa ring text para i-claim. Sabi naman po ni Joniper, ako nga noong 6 pa nakatanggap pero hanggang ngayon ay 0 pa rin. Sagot naman po ni Ellen, pag tinext na kayo ng DSWD, automatic po ay makiklaim nyo na ang pera. Yun po yung sabi ni Ellen. Yun din po ang pagkakaalam ko once na nag-text na siya. Pero depende po sa text kasi nakalagay po doon kung kayo po ay kwalipikado or kayo ay nakatanggap. So ano po ang klase ng text ng DSWD sa inyo? Sabi naman po ni Maribeth, bakit dito sa Cebu tuloy-tuloy ang pag-claim nila, dito araw-araw may nag-claim. Pero kapag PayMaya kasi kami nag-download kami ng PayMaya tapos antay uli kami ng text para sa reference number. Tanong naman po ni Ma'am Pacifico, ba't nga ba inuunti-unti ang pamimigay ng SAP? Mas maigi pa yung first tranche na nagbabahagi nila, sana LGU na lang ulit ang namimigay sa bawat barangay para hindi na komplikado, di na naghihirap. Malapit na ma-hit ang 14 million, wala man lang akong paramdam. Yan po ang sabi ni Ma'am Susan, no? Malapit na nga daw pong ma-hit ang 14 million pero wala pa rin pong nagpaparamdam sa kanya na GCash. Bakit kaya? So ngayon po ay pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang mga kwalipikadong makakatanggap ng SAP at kung ano ang may mga tanong na gusto nilang masagot. So babasahin po natin yan sa ilan sa mga nakita ko rin po. Ito po ay ayon sa post ng DSWD page na SAP. Ito po ang isa kong nabasa rin, ang nakita ko.
Announcement sa mga nagtatanong po ng ayuda ng DSWD. So, ito nga po ang magandang balita o announcement para po sa mga nagtatanong at naghahanap ng ilang kasagutan tungkol nga po sa SAP ng DSWD o ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno. Announcement sa mga nagtatanong ng ayuda sa DSWD. Madalas na itanong ito ng mga tao at kaya ito ang mga nilagay nila sa kanilang page ng mga tanong at mga sagot. May kasama na pong sagot. No? Paano po makakakuha ang ayuda? Mali ang pagkakaano niya eh. So, ang tanong po talaga ay paano makakakuha ng ayuda ng DSWD? Yun po ang kanyang tanong. Ang sagot po, ayon po sa DSWD, ang ayuda ng DSWD ay sa GCash, no? Para po sa tanong na kung paano makukuha ang ayuda ng DSWD para po sa mga kwalipikado na po at na-text na ng DSWD, ang sagot po ay makukuha po sa inyong mga GCash account. Pangalawang tanong po, wala na po bang pila na mangyayari katulad sa First Trans? Ang sagot po ng DSWD, wala na pong pila na mangyayari. Lahat po ay sa GCash na. So para naman po sa mga nagtatanong kung paano magkaroon ng GCash at wala pang GCash, so ito pong kasagutan ng DSWD dyan. Ang tanong po, pangatlong tanong, paano magkaroon ng GCash? Ang sagot naman po, mag-download po kayo ng GCash. Ilagay nyo po ang information doon, yung nilagay nyo rin sa form ng, kung ano po yung nilagay nyo sa form ng DSWD na pinasa nyo po sa kanila, yun din po ang ilalagay nyo na information sa GCash sa mga tanong po nila na parehas. Yun po ang importante. Bukod pa doon ang inyong cellphone number. Nasa form po ang inyong, kung ano pong number ang nilagay nyo sa form ng DSWD, yun din po ang ilalagay nyo sa GCash. Pang-apat po na katanungan, paano po kung nawala ang cellphone at nandoon ang SIM? O kaya na-block naman po ang number at kung ano-ano pa. So para po sa mga nagtatanong kung paano na lang yung mga, kunyari nasira yung cellphone or nasira yung SIM card, nawala yung SIM card, nawala kung ano-ano pa na kung ano yung number na inilagay nyo doon sa inyong form at nawawala po iyon. Kasi marami pong nangyari na ganyan, yung iba hindi na po ma-open ang kanilang mga SIM card dahil na-block o kaya ay kung ano-ano pa na nangyari sa inyong SIM card man, no? So, ito po ang sagot ng DSWD dyan. Magtungo po kayo sa inyong mga barangay para maasikaso po ng barangay ang pagpapalit ng number ninyo. So, ibig sabihin po, wag po kayong mawawalan ng pag-asa dahil hindi po porket nawala ang inyong cellphone number o kaya inyong mga cellphone, SIM card nasira, ay may pag-asa pa rin na makukuha, no, ang inyong mga pera na galing sa gobyerno na pinadala nga po sa inyo. Kasi yung iba, yung nawala na ng number, ang sabi naman po ay wala ng pag-asa dahil andun po ang kanilang code or kung ano pang kailangan para makuha yung pera. Yun po ang sagot ng DSWD. Magtungo lamang po kayo sa inyong mga barangay upang papalitan ang inyong mga cellphone number na inilagay po ninyo sa form.
At ang barangay naman po ay ipapasa naman ito sa city government, ipapasa sa DSWD, kaya mag-antay lang po kayo ng maproseso po at hindi po yun agad-agad. So, panglimang tanong naman po, para po sa may GCash, kailan po papasok ang ayuda? So, marami kasing nangyari na ganyan na porket may GCash na sila ay umaasa sila na papasok na po ang ayuda o ang pera na galing sa DSWD. So, hindi po yun ganon at hindi rin po yun agad-agad na porket na nagpasa ka or nag-download ka ng GCash ay automatic na may papasok sa inyong pera. So, para po sa may mga GCash na at ang tanong po kung kailan papasok ang ayuda sa inyo, ito po ang sagot. Hindi po namin masasagot kasi DSWD at GCash po ang nag-uusap tungkol dyan. So, sa mga nangungulit po, sa mga nagtatanong sa kanilang mga kaibigan, kakilala o sa barangay kung kailan papasok ang kanilang ayuda, yun po ang sagot. Hindi po nila alam or wala pong nakakaalam dahil tanging ang DSWD lang at ang GCash ang nag-uusap at nagpoproseso niyan kung kailan nyo matatanggap o kailan nyo makukuha ang inyong pera. Pang-anim po na tanong, meron na po bang nakatanggap sa residente ng barangay? Ang sagot naman po, opo, meron na at marami na po nakatanggap ng SAP. Pang-pitong tanong naman po, bakit po meron akong natanggap na text mula sa GCash? Hindi naman ako nag-register. Yun po ang kanyang tanong. Kasi meron pong mga nakatanggap ng text mula sa GCash pero hindi naman po sila nagre-registered. Excuse me po. Meron po kasing nakatanggap ng mga text galing sa GCash po pero hindi naman sila nagre-register dahil unang-una hindi sila marunong o kaya naman wala silang apps o hindi sila marunong mag-upload ng upload ba? Tama? Upload ng apps, no? Kaya paano po, bakit sila nakakatanggap ng text? So, ang sagot naman po dyan, ang GCash po ay i-register na ang mga number po inyo para pagka-download na po, kapag bali sa GCash po ay automatic niya nang i-registered ang inyong mga number. So, para kapag nag-download po kayo ng GCash ay kung okay na ang ayuda, automatic nang papasok yon sa inyo. Bali, ayuda na lang ang So, bali ayuda na lang po ang inaantay nila kung okay na po yung yung inyong GCash. So, para po sa lahat ng nagkaroon ng form, nag-fill up ng form, ang sagot po dyan ay automatic na pong magkakaroon kayo ng register sa GCash kahit na hindi po kayo nag-download pa, hindi pa kayo registered sa GCash. Automatic na po, si GCash na po ang naglagay ng number nyo sa kanilang account. Ang kailangan nyo na lamang pong gawin ay mag-download ng GCash. So, pangwalong tanong naman po, kailangan po bang i-verify ang GCash? Ang sagot naman po, opo. Kasi po, kung ma-verify ninyo, pwede nyo na pong i-withdraw ang 8K na ayuda. Kakailanganin po ng government issue ID para ma-verify ang pinakamabilis po na makukuha na ang pinakamabilis na ID para makuha nyo po yung inyong ayuda ay ang PhilHealth ID. Yun po ang mas magandang gamitin. So sabi nila mas mabilis daw po ang proseso kapag PhilHealth ID ang inyong ginamit. Sundan nyo lamang po ang paraan ng pag-verify sa inyo sa GCash account. Kung ayaw talaga ma-verify, kung maaari po ay pumunta kayo sa Twins Reloading number 2 K10 Street,
para ma-withdraw ang inyong mga ayuda. Para po yun sa may mga ayuda na ha, para po yun sa mga pumasok na ang inyong ayuda or okay na kasi makakatanggap naman po kayo ng text. So papakita ko po sa inyo kung ano yung text na matatanggap nyo mamaya para malaman nyo na kayo ay nakatanggap na ng ayuda. Hindi po porket nakapirma kayo na sa form, nakapasa kayo ng form, ay automatic na po makakatanggap po. Hindi po ganun. So, eto marami ang nagtatanong nito pang number 9. Ano po ang ilalagay sa MPIN PIN o MPIN pala, MPIN? Ang sagot naman po dyan, ang MPIN o MPIN po ay yung last 4 digits sa inyong cellphone number. Kunyari, ang last 4 digits po ng inyong cellphone ay 1, 2, 3. Yun po ang magiging MPIN nyo. Automatic na po yun or yun na po ang ilalagay nyo na MPIN, yung last 4 digit ng inyong number. Parang loto lang So, yun po para sa mga nagtatanong ng MPIN, yun po ang ilalagay ninyo, ang huling 4 na number ng inyong cellphone number. So ito, si number 10, nagtanong na naman po, kailan po papasok ang ayuda sa GCash account namin? Ang sagot naman po dyan, ang GCash po at ang DSWD ang nakakaalam po niyan. Hindi po namin masasagot ang katanungan po na yan. Kung maaari po ay mag-antay lang po kayo na maipasok sa GCash account ninyo ang ayuda. So, ganun lang po. Wag lang pong magmamadali lagi. Antayin nyo lang na pumasok ang pera sa inyong GCash account. Mag-text naman po si DSWD or si GCash na may pumasok na po sa inyo. Ganyan po ipapakita ko po sa inyo kung ano yung pumasok na ano yung text na papasok sa inyo, no? Para sure na nakakatanggap kayo ng ayuda. So, ito naman po para po sa lahat ng ating mga kababayan. Para po sa mga walang pinirmahan ng DSWD form, huwag po ninyong antayin na may pumasok sa inyong mga GCash account kasi wala pong papasok dyan. So, yun nga po, para po sa mga hindi naman nagpirma o hindi naman po nagpasa ng form sa DSWD, wala po kayong matatanggap na pera or sa GCash account po ninyo. At para naman po sa lahat na nagpasa ng form sa DSWD, hindi naman po lahat ay makakatanggap. Yun po ay kanilang sasalain at aaralin kung sino-sino nga ba ang mga kwalipikado na makatanggap ng kanilang ayuda. So, ito naman po yung text na maaaring makita ninyo or ma-receive ninyo kung kayo ay makatanggap na ng SAP or matatanggap nyo na po ang inyong account. Yun lang po. Magandang araw mga kaibigan, na mahalagang paalala po ito. Ang programa ng DSWD SAP, SSS, SBWS at DOLECAMP ay under lang po ng isang batas ng Republic Act No. 11469, Bayanihan to Hail as One Act. Ang pinagkaiba lang po ng SAP at DSWD po ay para sa mga informal sector at sa mga SBWS or SSS at Camp Dole naman po ay para sa mga formal sector. Yun po yung mga nagtatrabaho or may mga trabaho. So, be honest when getting government aid. Isa lang po sa mga ito ang pwedeng makakuha. Dapat po, total of 16,000 pesos lamang po ang lahat ng inyong makukuha. DSWD SAP first is 8,000. Ang pangalawa naman po ay 8,000 ulit. So a total of 16,000. Kasama po dito ang matatanggap sa pamamagitan ng 4Ps. Yun po ang para sa mga DSWD SAP. Yun po ang kanilang makukuha. Ang 16,000 lamang po na total kasama na ang 4Ps. Para naman po sa Camp Dole SBWS, Camp
Ang first po na matatanggap ninyo ay 5,000 plus first pa ng sa SBWS din ay 8,000. Second naman po, SBWS 3,000, a total of 16,000 po. Para po yan sa mga Camp Dole SBWS Camp. First 5,000, first din naman po ng SBWS ay 8,000 naman po. SSS, SBWS only first 8,000, ang pangalawa po ay 8,000 ulit. Pagkatapos naman po ng ECQ ay ikukumpara po ng ating gobyerno at i-check ang mga nakatanggap. So, sa iba po na doble-doble ang natanggap dyan, baka naman, huwag po kayong magpakasiguro dahil hindi pa po tapos ang laban. Ibig sabihin po, yung iba kasi doble-doble ang natanggap, i-check pa rin po yan ng ating local, ng government, ng SSS, ng DSWD kung ikaw ba ay nakatanggap ng isang beses lang o kwalipikado ka bang nakatanggap. So, wag po masyadong magpakapante ang mga maraming nakuha dyan. Kaya baka naman, kung maaari lamang po, meron po niya sa balita ay ibinalik po nila ang isang nakuha nila dahil nakakuha na ang kanilang partner, nakakuha na ang kanilang asawa dahil sa isa pong household, isa lang. Kung meron ka pong SSS, at nakatanggap ka na dito, hindi ka na po pwedeng makakuha pa sa DSWD. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ako po si Kuya J14 at huwag kalimutang i-like at i-share, paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel.